May kaklaruhin lang ako sa mga nakita ko sa Facebook in the last 24 hours. And please, makinig ng mabuti because I'm trying to teach you something. I'm trying to make you realize something. But in no way am I suggesting anything, and all of this has proof. Let me start off by saying and clarifying that the 51 billion peso infra project that was awarded to Congressman Pulong Duterte is not for the whole of Davao City. No po. This was only awarded to his district, implemented in his district alone. Just in case hindi niyo po alam, ang Davao City po may 3 congressional districts. Sa sobrang laki po niya. Kong Pulong controls the 1st district. Sa ngayon, yung anak naman niya, ang congressman sa 2nd district. Sa nagsabi, and siya na din mismo nagsabi that this was all implemented, makikita po at mahirap pong itago ang 51 billion worth of infra projects dahil makikita po ito sa 40 na barangays from poblasyon or yung main district plus the 14 other barangays in the Talomo district, which is the border to the west of Davao City. So 54 barangays in total po ang inawarda ng 51 billion na yan dahil yun naman po ang sinabi doon mismo ng DPWH. Kasi yung mga nagsasabi na buong Davao City, hindi po. Yung nakita po na area na nagbinaha po yung Mintal, sa pagkakaalam ko, sa 3rd district po yung Mintal. But let me double check. But gusto ko lang klaruhin that the 51 billion na infra project is only for 1 district out of the 3 in Davao City. Ang sistema naman po ng SOP sa kada project sa infra, imposible ho yan na wala pong SOP. Yan na po ang tinatawag na fairy tale kung ikaw wala kang SOP na may project sa distrito mo, lalo na pagkakilala mo yung contractor. Ang SOP po, yan po yung isa sa mga bagay na dapat walain sa DPWH dahil yan po talaga ang punot dulo ng korupsyon dyan. Kaya natatawa ako sa mga diskaya, di ba? Sa mga diskaya na sa listahan nila. Paano ka magsasabi na binigyan mo ng pera ang isang tao na number 1, wala ka namang project sa distrito niya? Una. Pangalawa, yung mga tao doon sa listahan nila, may iba doon, hindi pa nga ho congressman pero supposedly nakatanggap ng pera. At ang gago naman din na magpapaniwala sa sinasabi nilang kwentong hindi buo dahil imposible na hindi kasama doon ang mga congressman kung saan may mga projects sila. Pwede ba yon? Negosyante ka? Magbibigay ka ng pera pero wala kang makukuha? Pwede ba yon na maglalabas ka ng milyon-milyon kuno without proof? Kasi para sa akin, hindi ako sang-ayon na gawin silang state witness. Hindi ako sang-ayon sa ginagawa ni Senator Marcoleta even if sinuportahan ko siya nung eleksyon. Hindi po personal ang hindi ko pagsang-ayon. Hindi ko lang talaga nakikita yung point bakit mo pinoprotektahan ang mga diskaya, Sen. Dapat kung gaano ka kagalit sa ABS-CBN noon, ganyan ka dapat kagalit sa diskaya ngayon. Dahil ang ABS-CBN wala naman hong ninakaw. Pero yung mga diskaya, limpak na salapi ng Pilipinas. Hindi ka dapat ang nagsasabi, number 1, hindi ka dapat ang nagsasabi na protektahan sila. Dapat ikaw ang nagsasabi na ibalik nila yung pera na ninakaw nila. Ikaw dapat ang mangunguna dahil ikaw dapat ang pumoprotekta sa amin dahil binoto ka namin. Kaya hindi ko maintindihan na bakit parang pinagtatakpan mo sila. Hindi ho po pwede na kakalabanin mo si Senator Tito Soto dahil lang ayaw niyang suportahan ang gusto mo dahil ang gusto mo hindi naman talaga kasaang-sang-ayon. Hindi po. Ayoko po. And again, it's nothing personal. The Diskayas should be persecuted. The Diskayas should give back what they stole. They should provide proof
of all of the money that they gave to the politicians. And yes, please investigate the connection to the speaker first. Kalma. Why? Because, di ba, binawi ni Curly at pinalabas nyo na natakot siya kay speaker? No. If totoong nagbigay siya kay speaker, prove it. Ilabas ang proof na nagpadala ka ng pera kay speaker. To think, walang flood control project sa distrito ni speaker. And remember, the speaker only controls his district. Sa sinabi naman ni Kong Meow 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 na syempre si speaker ang naging guardian ng distrito naman niya, prove the allegation that the speaker, like you said, you have personal knowledge of his corruption. Proof. Wag meow meow meow. Kasi like I said, investigate the speaker first. Siya naman ang may gusto ng open by cam. Siya ang may gusto na i-open ang lahat. And let me remind you, ang gagawin o ang ginagawa ni Zaldico, kahit pa noon, it doesn't mean na ginagawa yan ni speaker ngayon. Ang kahirapan kasi niyan, puro chismis at walang proof. Kung dati-rati, pwede yan, ngayon hindi na. Because the Filipino people deserves the truth. Kaya ayoko talaga na haluan ng politiko o political color ang ating fight against corruption. Dahil gusto nilang guluhin ang Pilipinas. Sa mga nagsasabi, ang gulo-gulo naman ng Pilipinas, be, sure ka ba niyan? Ang gulo-gulo sa social media. Pero subukan mo kayang bumaba. Bisitahin mo kaya ang barangay hall nyo. Nagsarado ba? Nagsarado ba ang mga ospital sa mga distrito nyo? Nagsarado ba ang mga DSWD na nagbibigay ng tulong? Huminto ba at nawala ang mga trabaho sa mga barangay hall hanggat sa city hall? Kung hindi naman, then hindi totoong magkagulo. Hindi totoo ang gulo na sinasabi nila sa social media. Magulo lang kasi maraming chismosa. Pero on the ground, life goes on. Kaya yun na nga ba ang sinasabi ko? Alam mo dapat ang totoo. Hindi ka dapat nagpapaniwala sa mga chismis na walang proof. Kasi gusto nila na i-manipulate ka into thinking na magulo ang Pilipinas para may ma-blame ka. Ba't sa totoo niyan? May nagbago ba sa buhay mo, mami? Wala. Nagagalit ka, nasa-stroke ka dahil apektado ka sa chismis dahil hindi mo alam ang totoo. Hindi mo na nga alam ang totoo, nakikinig ka pa, hinahaluan mo pa ng emosyon, kaya hindi klaro sa'yo ang dapat pinaglalaban mo. Dapat Pilipino, kapwa Pilipino, hindi magkakalaban dahil magkakaiba ang sinusuportahan. Oo, sinasabi nyo sinusuportahan ko ni speaker, but ako na rin ang magsasabi, investigate him first. Hold him accountable if you can prove his corruption. Halungkatin nyo. Hindi yung pwede dahil ginamit lang ang pangalan niya, yun na yun. I know, no, mami. Dapat magsisilabasan lahat ng katotohanan. At saka pasensya na kung hindi talaga ako papayag na sasabihin yung the president should resign. Sige, the president will resign. Sino nga ipapalit? Sino ipapalit na na agad-agad, hindi dahan-dahan? Kasi syempre papababain niyo yung presidente, so sino papalit? Yung papalit, kahit nga impeachment niya, ayaw niyong ipa-face? Gawa-gawa ba ang impeachment? Di ba may proof naman sa mga tantrum niya? O galit na naman kayo sa akin, hindi yan personal attack, truth yan. Facts yan. Kasi kung sasabihin niyo sa akin sa actual na pangyayari, si Lenny hindi mananalo bilang presidente. Pero nung naging vice president siya, may mga programa siya na buhay pa hanggang ngayon. 'Di ba? Mayor man siya ng Naga, pero national pa rin ang scope ng suporta sa kanya. Can your pro tempore president, yung gusto niyong ipalit, say the same? Of course not. And again, that's not personal. It's just the truth. Ingat!